Habang ang martial arts ay nasa kanilang mga bagong yugto, ang mga halimaw at kakaibang mga hayop ay nagbanta sa mismong pag-iral ng mga taong mandirigma, na pinipilit silang sumuko at umatras. Ngunit pagkatapos ay binagtas ng kamalayan ni Lu Sheng ang oras at espasyo, na nagdadala sa kanya ng 10,000 taon sa hinaharap. Sa isang panaginip na mundo kung saan ang pinakapangunahing mga pisikal na diskarte sa pagsasanay ay umunlad sa isang mataas na advanced na anyo ng libu-libong beses na mas epektibo kaysa dati. Sa malayong hinaharap na ito, natuklasan ni Lu Sheng ang mga kasulatan ng martial art na nawala na sa panahon. Ang sibilisasyon ng martial art ay sumikat sa mga 10,000 taon na iyon, ngunit sa kalunos-lunos, ang sangkatauhan ay hindi na dapat magpatuloy sa tradisyon. Si Lu Sheng, ang naging nag-iisang tagapagmana ng sinaunang pamana na ito. Ang kwento ay naglahad sa isang mundong sinalanta ng isang sakuna. Ang magandang planeta ay gumuho at isang nakangangan na butas sa loob ng langit, kung saan bumuhos ang isang hukbo ng mga halimaw at mga nilalang. Ang mga bakas ng sangkatauhan ay matagal nang naglaho, walang iniwan kundi isang tigang na kaparangan. Gayunpaman, sa gitna ng pagkatiwangwang, may nakatayong nag-iisang figura, isang taong may napakalaking kapangyarihan at hindi matitinag na pananalig. Nakatayo siya sa harap ng napakalaking nilalang na may kalmadong kilos. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang likuran kasama ang ibang makamundong enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga mata ng lalaki ay nagningning sa maliwanag na liwanag at sa isang mabilis na paggalaw ng likido, nagpakawala siya ng isang mapangwasak na putok, na ganap na nilipol ang anumang bagay sa kanyang paraan. Nagising si Lu Sheng sa kalagitnaan ng klase, nanlalabo ang kanyang mga mata at hindi nakatutok, umalingaw sa kanyang tainga ang mapanuksong tawa ng kanyang mga kaklase. Pati ang guro ay nginisyan siya ng pang-aalipusta. Itinuro ng guro ang isang nag-aakusa na daliri kay Lu Sheng. Ang kanyang boses ay tumutulo sa paghamak, na sinasabing walang sino man ang uupa kay Lu Sheng bilang isang bricklayer. Dahil ang pangunahing kinakailangan ng antas ng enerhiya ng dugo ng isang bricklayer ay 0.8. Nang sa wakas ay natapos na ang klase, nilapitan siya ng kaibigan ni Lu Sheng na si Ming na may pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Nag-alok siyang dalhin si Lu Sheng sa internet cafe at i-treat siya sa ilang merienda at laro, umaasang magpapasigla siya. Ngunit si Lu Sheng ay masyadong nanguhulog mula sa palagiang bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanya. Nagpasalamat si Lu Sheng kay Ming ngunit umiling, sinabing gusto lang niyang umuwi at magpahinga para sa araw na iyon. Habang naglalakad siya papunta sa mataong lungsod, lingid sa kaalaman ng bawat isa, ang tadhana ay nagsabuatan para dalhin si Lu Sheng sa bagong mundong ito. Siya ay isang masigasig na estudyante, na nakatuon sa pag-aaching sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. Ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin ang isang ganap na kakaibang pagsubok ng kaligtasan. Hindi maiwasan ni Lu Sheng na mapansin ang pagkakatulad ng kanyang lumang mundo at ng bagong mundong ito. Ang pagkakaiba lamang ay ang hindi kapani-paniwalang antas ng martial arts na umiral sa mundong ito. Habang pinagmamasdan ni Lu Sheng ang higanteng screen na nagbo-broadcast ng kamakailang tagumpay ng 8th Legion, matagumpay na nadepensahan ang isa pang alon ng mga halimaw. Noon lang, nabasag ang kanyang pagmuni-muni nang makita ang isang delivery woman na may dalang napakalaking stock ng mga pakete nang walang kahirap-hirap. Hindi makapaniwala si Lucian sa kanyang mga mata at nainggit sa kanyang kapangyarihan. Ang araw ay dahan-daang lumulubog sa abot tanaw, na nagbibigay ng mainit na liwanag sa ibabaw ng lungsod. Habang naglalakad si Lukeng pabalik sa dati niyang apartment, napatitig ang kanyang mga mata sa kanyang ina sa sala. Magiliw na naglapat ng mga patak ng gamot sa likod ng kanyang ama. Sa kabila ng sakit sa katawan, lumiwanag ang mukha ng kanyang mga magulang nang makita ang kanilang anak. Mabilis na nagbihis ang kanyang ama, ngunit ang mga benda at mga tagpi sa kanyang katawan ay nagpakita ng matinding pagsisikap na ginawa niya para matustusan ang kanyang pamilya. Sa isang banayad ng ngiti, iminungkahi ni Lu Sheng na ang kanyang ama ay mamuhunan sa isang acupuncture machine upang maibsan ang kanyang sakit at maisulong ang mas mahusay na sirkulasyon. Ngunit ang kanyang ama, na palaging matigas at malakas ang kalooban ay binaluktot lamang ang kanyang bicep at nagbiro na siya ay gawa sa bakal at kayang tiisin ang anumang sakit. Biglang naglabas ang kanyang ama ng dalawang maliliit na lalagyan, na iniharap niya kay Lu Sheng. Ito ay isang bagong suplemento na nagkakahalaga ng nakakagulat na $20,000, isang kapalaran para sa isang pamilyang tulad nila. Dahil sa labis na pagkabigla sa walang pag-iimbot na kilos ng kanyang ama,
Pinilit ni Lu Sheng na pigilan ang kanyang mga luha at kinagat ang kanyang mga labi. Habang ang mga magulang ni Lu Sheng ay nagtatanong kung ang kanyang mga antas ng enerhiya sa dugo ay umabot na sa nais na markang 0.85, nakaramdam siya ng buhol ng pagkabalisa sa kanyang tiyan. Marahan siyang tumango, saka mabilis na tumakbo papunta sa kanyang silid nang hindi nag-aksaya ng isang sandali, alam niyang mahalaga ang bawat segundo. May determinasyon na nakaukit sa kanyang mukha, agad na sinimulan ni Lu Sheng ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Ang diskarteng ito ay isang pagsasanib ng sinaunang yoga, martial arts, at judo ay dalubhasa na inangkop upang lumikha ng isang malakas at epektibong paraan para sa mga nagsisimula upang makabuo ng matatag na pundasyon. Huminga ng malalim si Lu Sheng bago ilunsad ang isang paliwanag tungkol sa cataclysmic na kaganapan na nagpabago sa mundo 3 siglo na ang nakakaraan. Ang mundo ay nasadlak sa kaguluhan habang ang mga napakalaking nilalang ay sumabog mula sa langit at lupa, na ginagawang walang silbi ang mga modernong sandata sa harap ng hindi pa naganap na banta na ito. Ang sangkatauhan ay sumailalim sa isang genetic mutation, naglabas ng hindi maisip na kapangyarihan at nagpasimula ng isang bagong panahon ng martial arts. Ngunit kahit nasa mga bagong natuklasang kakayahan na ito, ang sangkatauhan ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang napakalaking kawalan laban sa mga halimaw na nagbabanta sa kanilang pag-iral. Ang mga lungsod ay bumagsak sa araw-araw, at ang sangkatauhan ay napilitang umatras at muling magsama-sama. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na pag-ikot ng nakakapagod na diskarte sa pagpapalakas ng katawan, ang enerhiya ni Lu Sheng ay ganap na naubos. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ang kanyang antas ng enerhiya sa dugo ay nanatiling hindi nagbabago. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang nagpupumilit na makahinga. Kailangan niyang magsikap. Alam niyang napakalaki ng sakripisyo ng kanyang mga magulang para sa kanya, at tumanggi siyang pabayaan sila ngayon. Nakangiwi sa pagsisikap, dahan-dahan siyang bumangon. Ngunit habang siya ay nakatayo roon, nanginginig sa hindi matatag na mga binti. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo na bumalat sa kanya. Umikot ang mundo sa kanya, kasunod niya, bumagsak sa lupa. Nagising si Lu Sheng, pero ang nakita niya sa paligid, hindi siya ang pamilyar na paligid ng kwarto niya. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang tiwangwang nakaparangan ng kanyang pamilyar na bangungot. Sinubukan ni Lu Sheng na gisingin ang sarili mula sa bangungot na ito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Biglang, isang zombie ang tumalon patungo kay Lu Sheng, ang nakakatakot na bibig nito ay ilang pulgada ang layo sa kanyang mukha. Nitong mga nakaraang gabi, si Lu Sheng ay tumakbo mula sa halimaw na ito sa takot. Ngunit sa pagkakataong ito ay may isang bagay sa loob niya na pumutok na may isang pangunahing dagandong. Inilabas niya ang lahat ng lakas na maiipon niya sa kanyang mga binti at sinipa ang zombie. Hindi kontento na huminto, hinawakan ni Lu Sheng ng isang kalapit na bato at sinimulang bugbugin ang undead na nilalang, walang awa. Hinampas ito ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan nito, nag-iwan ng kakaibang itim na likido na umagos patungo sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang malapot na likidong papalapit, isang agos ng hindi pamilyar na mga alaala ang bumaha sa isipan ni Lu Sheng ay matingkad at nakakagambala, ngunit nakakita siya ng isang lalaking hindi pa niya nakita bago nakikipag-usap sa isang kaibigan sa dalampasigan tungkol sa kanyang pagnanais na sumali sa Elite Defensive Squad. Ang sumunod na bagay na nakita niya ay ang lalaki sa lalong madaling panahon ay nagsuot ng uniforme ng militar at naging miyembro ng prestihiyosong base number 1359, kung saan siya ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay. Pagkatapos ay isang magulong memorya ng base na nilabag ng mga halimaw na nilalang. Sa biglaang pagsalakay na ito ng mga alaala, naramdaman ni Lu Sheng ang pagtibok ng kanyang puso, na nagpupumilit na tanggapin ang delubyo ng impormasyon. Hindi makapaniwala si Lu Sheng, nagtataka kung paano niya napanatili ang mga alaala ng mga lalaking natalo niya sa kanilang anyo ng zombie. Nanginginig ang kamay niya, hindi niya namalayan ang malakas na aura sa paligid niya. Nang siya ay nawalan ng pag-iisip, isang biglaang pag-atake ang dumating mula sa likuran ng hindi nawawala. Umikot si Lu Sheng at sa isang solong galaw ng likido, pinutol ang ulo sa zombie na may matikas na paggalaw, na nagpabagsak sa katawan nito sa lupa sa isang banten. Habang ang walang buhay na bangkay ay nagsimulang matuno sa isang madilim, malapot na likido, naramdaman ni Lu Sheng ang kakaibang pakiramdam ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat kasabay ng biglaang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan,
Napagtanto ni Lu Sheng na hindi lamang siya may kakayahang panatilihin ang mga alaala ng mga natalo niya, ngunit maaari rin niyang makuha ang kanilang kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Lu Sheng sa kanyang nararanasan. Naalala niya tuloy na nasa sarili niyang kaharian ng panaginip. Huminga siya ng malalim at inisip na lang kung totoo ba ang lahat ng nangyari sa realm ng panaginip. Sa kabila ng surreal na katangian ng kanyang panaginip, hindi maalis ni Lu Sheng ang pakiramdam na may mahalagang bagay na kailangan niya upang matuklasan ang memorya ng base militar. Numero 1359 ang gumugulo sa kanyang isipan. Ito ay muling tinukso sa kanya sa posibilidad ng pag-unlock ng mga lihim ng kakaibang mundo ng panaginip. Biglang nag-ulo ang panaginip, nabalik siya sa totoong mundo kung saan tinatawag siya ng kanyang ate para maghapunan. Ito ay si Lu Qing, ang tanging nakababatang kapatid na babae ni Lu Sheng. Pagkatapos ay tiningnan niya ng maigi si Lu Sheng, kasalukuyang kumikinang sa pawis, na nagpapakita ng pinate na katawan sa ilalim ng kamiseta. Namula siya nang makita niya ito nang mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Umiling si Lu Sheng at inalala ang mga araw ng kanilang kabataan kung kailan sila ng kanyang kapatid na babae ay hindi mapaghihiwalay. Ngunit ang dinamaka sa pagitan nila ay kapansin-pansing nagbago pagkatapos ng unang pagsusulit sa pagsusuri. Ang pagsusuring ito ay nagpakita na ang resulta ni Lu Qing ay isang kahangahangang antas ng enerhiya ng dugo na isa at lakas ng pakikipaglaban na 100. Ito ay hindi inaasahan, dahil ang kanyang kapatid na babae ay isang kababalaghan na nakalaan para sa isang magandang kinabukasan. Huminga ng malalim si Lu Sheng. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at nakita ang kanyang katangi-tanging sculpted na pangangatawan. Para sa ilang kadahilanan, hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na pagkahapo at ang lahat ng mga alaala at kapangyarihan na nakuha niya mula sa kaharian ng panaginip ay dinala, na naging dahilan upang pag-isipan niya kung talagang maipapakita niya ang kapangyarihan ng kanyang hindi malay na mga panaginip sa totoong mundo. Ipinagkibit balikat ang kanyang pag-iisip, naglakad si Lu Sheng patungo sa hapagkainan sa mesa. Kinain niya ang pagkain at sunod-sunod na kinain ang mga mangkok ng kanin, na para bang ang bituka niya ay parang black hole. Hindi nagtagal nang wala nang natira sa mesa, kinakabahan siyang binawi ang kanyang mga braso, ngunit inagaw ng kanyang ama ang kanyang mangkok at nakiusap sa kanyang ina na magluto pa ng kanin at maghanda ng karagdagang pagkain. Tila tuwang-tuwa ang kanyang ama sa labis na gana ng kanyang anak, at maging ang kanyang kapatid na babae ay ngumiti ng magandang ngiti. Pagkatapos ng hapunan, naglakad si Lu Sheng patungo sa isang malapit na martial arts school kung saan ang instruktor ay isang level 4 martial artist at isang kilalang tao sa lungsod. Dito ay sinabihan kami tungkol sa hierarchical structure ng martial arts. Pagkatapos maging opisyal na martial artist simula sa level 1, inaasahan na ang kanilang blood energy level ay 1.5 at combat strength ay nasa 150. Ang isang level 2 martial artist ay nalampasan ito na may blood energy level na 15 at isang combat strength na 1500. A-level itinaas ng 3 martial artist ang anti na may blood energy level na 100 at combat strength na 10,000, habang ang level 4 martial artist ay dapat lumampas sa blood energy level na 200 sa combat strength na 100,000. Habang papalapit si Lu Sheng sa reception desk, siya nagtanong tungkol sa pagsasailalim sa isang pagsubok upang masuri ang kanyang antas ng enerhiya sa dugo at lakas ng labanan. Sa kabila ng kanyang kamalayan na ang binata ay maaaring hindi nagmula sa isang mayamang background, pinanatili ng receptionist ang kanyang profesionalismo at dinala si Lu Sheng sa training room. Sa silid ng pagsasanay, ipinatong ni Lu Sheng ang kanyang kamay sa isang kumikinang na bolang kristal upang masukat ang antas ng kanyang enerhiya sa dugo. Sa kanyang pagkamangha, ito ay tumaas sa 0.963, na kung saan ay isang makabuluhang pagpapabuti mula sa kanyang nakaraang score na 0.7. Nang maramdaman ang pagkakataong patunayan ng sarili, ibinaling niya ang atensyon sa ibang device. Nagtataka tungkol sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Huminga siya ng malalim at inisip ang combat form na kabisado niya mula sa mga alaala ng 2 nasawi na sundalo. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paggalaw, siya ay pumutok at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakarehistro ng isang kahangahangang 113. Ang laki ng kanyang improvement sa loob ng 1 oras na lang ang natitira. Hindi makapaniwala si Lu Sheng. Pinag-isipan niya kung anong taas ang maaari niyang makamit kung gugugol siya ng buong 10 oras sa paghahasa ng kanyang mga kakayahan sa loob ng pangarap na larangan.
Umuwi si Lu Xiang sa kanyang bahay habang nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, at pagkatapos magbilang ng isang menagerie ng higit sa 10,000 tupa, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makatulog, bigo at hindi mapakali. Bumangon siya at pinindot ang switch ng ilaw, napagpasyahan na magsagawa ng ilang karagdagang pagsasanay. Ipinagpalagay niya ang kanyang paninindigan, naghahanda na gawin ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Ngunit may naramdamang kakaiba. Nagsagawa siya ng mga di pamilyar na paggalaw. Ginagawa ang mga paggalaw na ito nang hindi sinasadya, na parang ibinabahagi ang memorya ng nahulog na sundalo. Habang patuloy na ipinapatupad ni Lu Xiang ang mga bagong kilusan, natuklasan niya na mayroong higit sa 200 karagdagang mga maniobra sa tuwing siya ay nagsasanay. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Hindi lamang ang body strengthening technique ang nakinabang sa bagong kaalamang ito, ngunit ang kanyang breathing technique ay nakaranas din ng kapansin-pansing pagpapahusay. Ang isang solong sesyon ay parang nagbigay ito sa kanya ng mga taon ng mga resulta ng pagsasanay, na nag-iiwan sa kanya na namangha sa kanyang bagong natuklasang galing. Habang kinukumpleto ni Lu Xiang ng buong pamamaraan, nakaranas siya ng sensasyon na katulad ng kanyang kaluluwa, na nawala sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng matinding gutom at tila sumanda ang laman ng tubig sa katawan. Malinaw sa kanya na hindi sapat ang regular na pagkain. Mangangailangan siya ng mataas na kalidad na mga suplemento upang mapanatili ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang halaga ng mga pandagdag na ito ay astronomical, at nakilala niya na kakailanganin niyang maghanap ng paraan para kumita ng pera upang pandohan ang kanyang patuloy na paglago. Kinabukasan, natagpuan ni Lu Xiang ang kanyang sarili sa gym ng paaralan na handa para sa aralin sa labanan. Ang guro, si Mr. John ay isang level 2 martial artist na minsan ay nakaharap sa isang halimaw sa larangan ng digmaan, tumungo at nagdala ng mga peklat upang patunayan ito. Gayunpaman, hindi napigilan ni Lu Xiang na maramdaman na ang mga galaw at pamamaraan na ipinakita ni Mr. John ay masyadong simplistic at walang kapangyarihan kumpara sa kanyang natutunan sa kanyang pangarap na kaharian. Nang matapos ni Mr. John ang kanyang demonstrasyon, nanawagan siya sa isa sa mga pinakasikat na estudyante sa paaralan na makipag-spar sa kanya. Si Jake ay hindi lamang gwapo, ngunit din ang nangungunang estudyante sa kanyang klase, at ang kanyang pamilya ay hindi kapani-paniwalang mayaman. Si Jake ay naging lubos na mahilig sa suplemento dahil ang kanyang pamilya ay nagpapakain sa kanya ng mga nangungunang suplemento mula noong siya ay nakakalakad. Ngayon, ang kanyang antas ng enerhiya sa dugo ay tumaas sa isang kahangahangang 1.2. Pagkatapos ng sparring, pinuri ni Mr. John ang galaw at diskarte ni Jake, nangako ng karagdagang feedback pagkatapos ng klase. Ngunit sa kabila ng mga papuri ng guro, hindi mapigilan ni Jake na mapamura sa mga salitang nasa isip niya. Pagkatapos ay tinanong ni Mr. John kung mayroong sapat na matapang na makipag-away kay Jake, ngunit lahat ng mga mag-aaral ay umiwas na makipag-eye contact, iniwan siyang bigo. Gayunpaman, nang magsimulang magpakita ang pagkabigo ni Mr. John, sinalubong ng kanyang tingin ang matalim na titig ni Lu Xiang. Sa mga mata ni Lu Xiang, nakikita ni Mr. John ang isang nakakatakot na aura, isa na ngayon lang niya nasaksihan sa mga nakatikim ng mapait na katotohanan ng kamatayan. Desperado na sinubukan ni Ming na hikayatin si Lu Xiang na iwaksi ang takot, sa takot na mangyari ang kanyang kaibigan. Para sa malubhang pinsala, gayunpaman, ngumiti lamang si Lu Xiang at tiniyak kay Ming na wala siyang dapat ipag-alala. Habang si Lu King ay tumayo at naglakad papunta sa gitna, mayabang na itinaas ni Jake ang kanyang kamay at nginisyan si Lu Xiang, binabalaan siya na umiwas sa kanyang mga kamay at baka mabalian siya ng 2 buto. Hindi napigilan, buong pusong pinasalamatan ni Lu Xiang si Jake para sa kanyang payo at ipinahayag na handa siyang lumaban. Biglang sinugod siya ni Jake na may balak na tapusin ang laban sa isang suntok. Ngunit labis ang kanyang pagtataka, walang kahirap-hirap na naiwasan ni Lu Xiang ang pag-atake at nataman ng isang tiyak na suntok sa mukha ni Jake, na nagdulot sa kanya ng mabilis na pagtakbo sa kabilang dulo ng silid. Habang si Mr. John ay galit na sumugod upang tingnan ang kalagayan ni Jake, ang ibang mga estudyante ay tumingin sa gulat at pagkamangha. Hindi maisip na natalo si Jake sa isang suntok. Mabilis na hilayla si Jake palayo sa gym sakay ng stretcher, naiwan ang natigilan at nalilitong mga tao, samantala, nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa at humingi ng paumanhin kay Mr. Jong para sa nangyari sa kanyang sorpresa. Si Mr. John ay nanatiling agham ng ilang sandali.
Ilang sandali bago ilagay ang isang nakakapanatag na kamay sa balikat ni Lu Sheng, na sinasabi sa kanya na huwag humawak ng anumang pasanin. Pagkatapos ng maikling palitan, inimbitahan ni Mr. Zhang si Lu Sheng sa kanyang opisina. Ang opisina ay simple, na may lamang isang nakapaso na halaman at isang labanan ng lakas ng pagsubok dummy na may isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Hiniling ni Mr. John na malaman kung gumagamit si Lu Sheng ng anumang ilegal na steroid o mga gamot na nagpapahusay sa pagganap, na mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan dahil sa mga nakakapinsalang epekto nito sa katawan, na hinihiling kay Lu Sheng na patunayan na hindi niya ito ginagamit. Bilang tugon, mahina hong ipinatong ni Lu Sheng ang kanyang kamay sa bowl-ang kristal. Napuno ng bigla ang kuryente ang silid at ang bowl-ang kristal ay nagpakita ng antas ng enerhiya ng dugo na 1.532, na epektibong nag-uuri kay Lu Sheng bilang isang level 1 na martial artist. Si Mr. John ay nabigla sa paghahayag na ito. Ang katagang prodigy ay tila hindi sapat upang makuha ang napakalawak na talento na taglay ni Lu Sheng, na, sa edad na 18 pa lamang, ay nakamit na ang ranggo ng isang formal na level 1 martial artist. Pilit na naiisip ni Mr. John nang bigla siyang napabangon sa kanyang pag-iisip ng isang malakas na ingay. Ang susunod na bagay na alam niya, ang lakas ng labanan, ang pagsubok ng lakas ng dummy ay pira-piraso, at gayon din ang nakapaso na halaman. Sa kabila ng kalungkutan sa pagkawala ng kanyang minamahal na halaman, hindi maiwasan ni Mr. John na mamangha sa hindi kapani-paniwalang lakas nilang. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na karahasan, nalaman ni Mr. John na 2 linggo lamang ang nakalipas, si Lu Sheng ay nagkaroon lamang ng blood energy level na 0.7. Bumangon siya sa hindi makapaniwala, namangha na nagawa ni Lu Sheng na makamit ang mga hindi kapani-paniwalang tagumpay sa loob lamang ng maikling panahon. Si Mr. John ay sabik na nagtanong kung si Lu Sheng ay mula sa isang kilalang pamilya o kung siya ay tinuruan ng isang grandmaster. Sa kanyang pagtataka, ibinunyag ni Lu Sheng na hindi siya ipinanganak sa isang kilalang pamilya, at hindi rin siya nakatanggap ng anumang formal na pagsasanay mula sa isang grandmaster. Si Mr. John ay nagmuni-muni sa kanyang mga nakaraang karanasan, na nag-aalala tungkol sa kung paano siya naging isang antas ng masyadong martial artist. Bago sumali sa army, naalala niya ang mga aral na natutunan niya sa larangan ng digmaan kung saan napagtanto niya na ang mga katulad niya ay hinding-hindi umaasa na magtagumpay laban sa mga halimaw. Ang sobrang lakas at kapangyarihan ng mga halimaw na iyon ay lampas sa pangunawa ng tao, at ang tanging mga individual na may kakayahang tumayo laban sa kanila ay ang mga may mas higit na lakas. Marahil isa na sa kanila ang mga mahuhusay na individual tulad ni Lu Sheng. Huminga ng malalim, iminungkahi ni Mr. John na batay sa mga kahangahangang kakayahan ni Lu Sheng, dapat siyang ilagay sa elite class at bigyan ng access sa pinakamagandang mapagkukunang pang-edukasyon na magagamit. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni Lu Sheng ang alok dahil alam niyang walang gaanong edukasyon ang maihahambing sa mga pagkakataong magagawa niya sa kanyang pangarap na kaharian. Habang patuloy na nakikiusap si Mr. John kay Lu Sheng, nagsalita siya ng may tono ng pananalig. Tiniyak niya kay Lu Sheng na laging nasa likod niya ang paaralan. Ngunit si Lu Sheng, na nag-iingat sa mga walang laman na pangako, ay gumawa ng 2 mahigpit na kahilingan. Una ay isang aplikasyon para sa scholarship at ang kalayaang dumalo sa klase sa sarili niyang termino. Tila naintindihan ni Mr. John ang pakikibaka ni Lu Sheng, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan at tumango, sinabing kakausapin niya ang dekano tungkol sa mga kahilingang ito. Alam niyang magtatagal ang pagkuha ng scholarship, kaya't inangkin niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay nang may pagunlad. Inilabas ni Mr. Zhang ang kanyang bank card at ibinigay ito kay Lu Sheng, na sinasabi sa kanya na bayaran siya kapag kaya niya. Nagulat si Lu Sheng sa hindi inaasahang pagpapakitang ito ng pagkabukas palad. Habang naglalakad si Lu Sheng palabas ng opisina ni Mr. John, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa pag-asa. Ang pag-asam na makatagpo ng isa pang kababalaghan ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa kanyang bulugad na isipin na may iba pa dyan na may level 2 martial arts na lakas ng labanan sa murang edad na 18 ay sadyang nakakabaliw. Nakita niya ang binata bilang isang lihim na sandata, isang makapangyarihang asset na maaaring mabigla sa ibang mga paaralan sa araw ng pagsusulit. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa isang kompetisyon. Si Mr. John ay may dakilang hangarin para kay Lu Sheng. Naisip niya ang isang lugar kung saan inaangkin niyang isang banal na lupain na nanatiling mailap sa napakaraming taon. Habang nakatayo si Lu Sheng sa mga bintana ng batika,
hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding inggit habang pinapanood ang ina ng isang batang babae na bumibili ng mamahaling supplement para sa kanyang anak. Alam na alam niya lahat. Ang malupit na katotohanan ng mundo ng martial arts, ang kayamanan at pribilehiyong iyon ay kadalasang nagbibigay daan sa tagumpay. Alam na alam niya ang mga hadlang sa kanyang landas. Unti-unting nabaling ang kanyang isip sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na nakakulong pa rin sa parehong siklo ng kahirapan at hirap na hinayla niya pababa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lu Sheng na parang isang isda na nakulong sa isang maliit na tangke na nananabik sa malawak na karagatan. Ngunit hindi niya maiwasang kumapit sa ginhawa at pamilyar sa kanyang tangke ng tubig. Sa isang bagong tuklas na kahulugan ng layunin, pakiramdam ni Lu Sheng ay parang nalagpasan niya ang mga hangganan ng kanyang lumang buhay at tumuntong sa isang bagong mundo. Ang mga pagkakataong naghihintay sa kanya ay walang hangganan, at determinado siyang sakupin ang mga ito gamit ang dalawang kamay. Para siyang nabasag sa isang bottleneck na pumipigil sa kanya. Ang kanyang mga alaala, diskarte at karanasan sa pakikipaglaban ngayon ay tila mas malinaw kaysa dati, at nagawa niyang makuha ang mga ito bilang kanyang sarili. Habang naglalakad siya sa mataong mga kalye ng lungsod, hindi maiwasan ni Lucian na makaramdam ng pagmamalaki na may layuning nag-aalab sa kanyang puso. Bumili si Lukang ng acupuncture machine para sa kanyang ama, pandagdag para sa kanyang kapatid na babae at mga pamilihan para sa kanyang ina. At umuwi sa pinapangarap na kaharian ni Lu Sheng. Gumalaw siya sa biyaya ng isang batikang mandirigma, walang kahirap-hirap na pinabagsak ang isa pang zombie sa pamamagitan ng isang mabilis na welga. Ang mga alaalang bumabaha sa kanyang isipan ang naghatid sa kanya palapit sa kanyang destinasyon. Base 1359 habang nakikipaglaban siya sa alon ng mga undead. Sa wakas, dumating siya sa base mismo at namangha siya sa malalaking pader na nakapalibot dito. Ang mga pader ay hindi bababa sa 20 metro ang kapal, at hindi maiwasan ni Lucian na magtaka kung anong uri ng pag-atake ang posibleng lumabag sa gayong mga kuta kung ang mundong ito, kasama ang mga advanced na martial arts at umuunlad na sibilisasyon, ay napaka-vulnerable pa rin sa harap ng mga halimaw. Ano ang pag-asa para sa kanyang sariling mundo? Habang ginalugad niya ang lungsod sa loob ng mga pader, ang mga mata ni Lu Sheng ay napunta sa isang matayog na gusali na tila ang command center. Sa loob ng mga pader nito, nasulyapan niya ang isang lalaking nakasuot ng todo puti, walang ekspresyon ang mukha, at isang braso lang. Sa wala kahit saan, naramdaman ni Lu Sheng ang napakalaking hangarin na pagpatay. Para bang ang mismong hangin ay lumapot sa bigat nitong nakaambang panganib. Ang nakamamatay na enerhiya na nagmumula sa commanding center ay yumanig sa kanya sa lupa. Habang nakatayo doon si Lu Xiang, nanginginig pa rin dahil sa pagkabigla sa layuning pumatay ng lalaki. Alam niya sa kanyang bituka na hindi siya dapat magtagal sa lugar na ito. Dahan-dahan siyang umatras, lumibot ang mga mata sa paligid para sa anumang senyales ng panganib at sa huli ay napadpad siya sa isang silid. Hindi tulad ng ibang nakita niya. Sa base, habang papalapit siya sa isang makina sa gitna ng silid, ang kanyang kamay ay nakapatong sa makina, at bigla itong nabuhay, na nagbuga ng mahinang ugong. Ilang sandali pa, isang holographic na imahe ang bumungad sa kanyang harapan. Ang imahe ng isang babae. AI. Natigilan si Lu Sheng nang marinig niyang nagsasalita ang babae sa kanyang wika. Ipinakilala ng AI ang kanyang sarili bilang isang produkto mula sa Tianhang Tech at ito ang ika-16 na henerasyon na sumusuporta sa artificial intelligence. Ang kanyang pangalan ay IE at siya ang responsable para sa network. Sa base 1359, hiniling ni Lu Sheng na makita ang pinakabagong balita. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano pang mga sikreto ang nakatago sa loob ng misteryosong basing ito. Sa sandaling sinabi ni Lu Sheng ang kanyang kahilingan, kayo ay kumilos ng may bilis at kahusayan na tanging isang artificial intelligence lamang ang makakaipon. Gumawa siya ng isang serye ng mga tab na nagpapakita ng pinakabago at pinakadakilang balita mula sa buong kalawakan. Hindi nagtagal lumabas ang unang tab. Noong Hunyo ng martial year, matagumpay na nailunsad ng 11,024 na base 1,359 ang ika-58 exploration spaceship nito sa paghahanap ng angkop na planeta. Ang pangalawang tab na lumabas ay nagpaalam kay Lu Sheng na noong Hulyo ang base 105 ay bumagsak. Ito ay isang matinding paalala na kahit na sa lahat ng kanilang teknolohiya at lakas ng militar, ang sangkatauhan ay mahina pa rin sa mga panganib ng mga halimaw.
And speaking of martial prowess, the third tab that you summoned up was a real shocker. Tila ang isang general na nagngangalang Sun Kang ay naging 472nd 10th level martial artist. Namangha si Lucian. Wala siyang ideya na napakaraming 10th level martial artists doon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kapangyarihang iyon, hindi pa rin nagawang protektahan ng mga tao rito ang sarili nitong planeta, na pinipilit silang iwanan ito. Nadurog ang puso ni Lucian habang tinatanggap niya ang mapangwasak na balita na ang buong sibilisasyong ito ay tuluyan ng nalipol. Walang mga ulat o signal na nagmumula sa exploration spaceship, na nagpapahiwatig na walang pag-asa para sa kanilang kaligtasan ay isang malinaw na paalala ng malupit na katotohanan ng universo, kung saan kahit na ang pinakamakapangyarihang sibilisasyon ay maaaring mabawasan sa wala sa isang kisap mata. Sa mabigat na puso, bumaling si Lu Sheng sa Aiye para sa ilang kaliwan. Hiniling niya sa kanya na ibigay sa kanya ang kasaysayan ng planetang ito, umaasang may matutunan mula sa kanilang pagkamatay. Habang ang mga stream ng data ay nagsimulang damaloy habang mas malalim ang kanyang pag-alam sa nakaraan ng planeta, ang pagkabigla ni Lucian ay lalo lamang lumaki. Ang timeline ng mga kaganapan na IE ay nagre-render para sa kanya ay kakilakilabot na katulad ng kasaysayan ng kanyang sariling mundo. Ang mga halimaw ay sumabog mula sa buong mundo. Ang paglitaw ng unang martial artist na may panloob na kapangyarihan sa ika-34 na taon ng martial arts at ang pagtatatag ng Martial Arts Association. Ang lahat ng ito ay mga pangyayaring naganap din sa sariling mundo ni Lu Sheng. Dahil sa pagkamangha at pagkalito, napagtanto ni Lu Sheng na ang mga pangyayaring nasaksihan niya ay hindi isang sulyap sa isang kahaliling mundo, ngunit isang nakakagulat na paghahayag tungkol sa kapalaran ng kanyang sariling mundo. 10,000 taon sa hinaharap, isang ginawang damaloy sa kanyang gulugad habang pinag-iisipan niya ang mga implikasyon ng kaalamang ito. Ngunit kahit nasa harap ng gayong malungkot na pag-asa, tumanggi si Lu Sheng na mawalan ng pag-asa. Marahil ito ay isang coincidence lamang o isang parallel universe. Pagkatapos ay ibinaling ni Lucian ang kanyang atensyon sa pangangalap ng higit pang impormasyon. Tanong niya, gusto kong maghanap ng mga personal na detalye tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, ngunit ang kanyang pag-asa ay hindi nagtagal nang matuklasan niya na siya ay pumanaw sa murang edad na 28 taong gulang pa lamang. Sa Martial Year 325, ang kanyang pagkamausisa ay sumikat at pagkatapos ay sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit siya ay napigilan ng sistema, na humiling na patunayan niya ang kanyang DNA bago siya makapagrehistro para sa pag-access. Dahil sa pagkabalisa at pagkadismaya, nagtaka si Lu Sheng kung paano niya maibibigay ang kinakailangang sample ng dugo. Sa sandaling iyon, kayo ay sumagip, kumagit sa daliri ni Lu Sheng at kumukuha ng kinakailangang sample ng dugo. Hindi maiwasan ni Lucian na mamangha sa sobrang ligaw ng hinaharap, kung saan kahit na ang artipisyal na katalinuhan ay naging may kakayahan sa gayong hindi karaniwan na pag-uugali. Habang binago ko ang ekspresyon, nagsimulang mag-pop up ang mga pulang bintana. Hindi napigilan ni Lu Sheng na makaramdam ng pagkabalisa bago pa man siya makapagtanong. Ang kanyang personal na impormasyon ay biglang na-refresh, na nagpapakita na siya ay isang level 4 na martial artist, isang nangungunang nagtapos ng White Lake Academy. At isang ipinagmamalaking alumnus ng White Lake Martial University. Pagkatapos ng graduation, sumapi siya sa hukbo at magiting na nakipaglaban sa labanan hanggang sa kanyang hindi napapanahong kamatayan sa edad na 37. Sa martial year na 334, napatulala si Lu Sheng. Siya ay palaging naniniwala na siya ay isang kababalaghan, nakalaan para sa kadakilaan at katanyagan. Ngunit ngayon napagtanto niya na isa lamang siya sa maraming maliit na cog sa malawak na makinarya ng kasaysayan na hindi man lang nagdulot ng maliit na rubble. Tiningnan ni Lu Sheng ang mga detalye ng may kapansin-pansing mata, at sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niya ang ilang mga depekto sa talaan. Ipinakita nito na nakamit niya ang isang kapuri-puri na marka sa pagsusulit. Bagamat isang disenteng marka, kung umaasa lamang sa pangunahing pagsasanay, sigurado siya na kung isasama niya ang kakayahan ng kanyang pinapangarap na larangan, ang kanyang mga marka ay tataas sa hindi pa nagagawang taas. Si Lu Sheng ay hindi kontento sa pagiging karaniwan. Alam niya na siya ay nakalaan para sa kadakilaan at ang kanyang hinaharap ay hindi nakakulong sa makamundong realidad na ito. Si Lu Sheng ay may matibay na paninindigan sa loob niya na maging pinakamalakas na tao at maging taong nagbabago ng kasaysayan.
Siya ay naghahangad na maging higit pa sa isang kislap lamang, ngunit sa halip ang Catalista na nag-aalab sa mundo. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Lu Sheng sa kanyang ina na maaari na siyang matuto mula sa bahay at hindi na kailangang pumasok sa klase. Parehong nag-aalinlangan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang ina tungkol dito. Gayunpaman, hindi gaanong ipinaliwanag ni Lu Sheng. Nang matapos ang kanyang almusal, bumalik siya sa kanyang silid para mag-training. Tinitigan ni Lu Qing ang kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay malaki ang pinagbago nito, bagamat hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Mukhang mas misteryoso ang nararamdaman ng kapatid niya ngayon. Matapos makita ang kanyang nakita sa kanyang pinangarap na kaharian, alam niyang walang oras na dapat sayangin at kailangan niyang umakyat sa tuktok ng mas mabilis hanggat maaari sa paghahanap ng isang paraan upang baguhin ang hinaharap. Bumalik sa realm ng panaginip, humiling si Lu Sheng ay isa lahat ng mga tala, aklat at pamamaraan ng pagsasanay na may kaugnayan sa martial arts. Kinailangan itong paliitin ni Lucian sa mga angkop lamang para sa kanyang sariling antas. Pagkatapos ng pag-filter, mayroong 3 nangungunang napiling mga pagpipilian, lahat ay isinulat ng 11 Thea-level martial artists. Ang una ay ang pangunahing module ng Stellar Body Enhancing Technique. Ang pangalawa ay isang natural na pamamaraan ng paghinga. Panghuli, ang Crystal Meditation Technique, lahat ng bahagi ng Fireseed Program. Parang may natanggal na belo mula sa mga mata ni Lu Sheng, na nagbubunyag ng mga lihim ng mundo ng martial arts. Nakita ng mga nangungunang martial artist na ito ang nalalapit na kapahamakan ng mundo at napanatili ang asensya ng kanilang panghabang buhay na likha, umaasa na may magpapatuloy sa kanilang pamana. Lucia, hindi nag-aksaya ng oras at agad na pinagmasdan ang 3 napiling pamamaraan.